Mm, yan. May share ulit ako mga beshi. Kasi, ano, baka yung tungkol nga sa kwento ko kanina, yung US visa, kailangan, gamit siya, like, bawa, na-issuean ka, dapat, nakapunta ka na, naka-entry ka na sa US. Di ba, usually naman mahaba naman yung validity ng visa ng US. So, accept nila kapag naka-entry ka na ng US. Yun pa lang. And then yung sa sa Oman, kailangan, yung basta mga karatig bansa ng UAE na nag-accept sila ng Emirates like Azerbaijan, Armenia, yan, mga Uzbek, kailangan ang Emirates nyo is valid siya, less than, tama ba? Kailangan 6 months validity pa siya. Kasi pag less than 3 months na may chance ma-upload ka. Kahit sabihin mo sa Kazakhstan naman, okay lang naman kasi kung Philippine passport, carry lang. Hindi sila naghahanap ng Emirates ID. Pero usually, pag mga naghahanap ng Emirates ID, dapat 6 months pa ang validity niya. Pwede pa yon. Nakalusot lang ako before sa Armenia kasi may kasama ako, parang ang daming tanong sa akin pero ang tagal kong nakatenga sa harap ng immigration officer. So, ayun. Yun lang din naman mga lesson. Tapos, mga na-realize ko kanina habang ako'y papunta rito. Last 3 weeks, 3 weeks ago din, ito din, share ko lang din to. Nangyari naman sa akin, naiwan ako ng eroplano. Actually, denied boarding pala. Yun ang tamang term. Na-denied board ako kasi nag-late check-in ako. Which is kahit nagbayad ako ng late check-in, pagdating dun sa, alam mo yun, yung sa gate na, biglang in-announce, fully booked na. So, nangyari, ang lola mo ay isa sa na-denied board ako. So, buti na lang yung airline, yung Wizz Air, syempre, alam naman ako, batang Wizz Air na. Bigyan naman nila ako ng compensation. Pinag-hotel nila ako sa Mercury nangyari naman yun sa akin sa Budapest. Papunta ako ng London nun. Na kinabukasan na ako nakapag-flight. Okay lang naman kasi pinag-hotel nila ako. Kaya lang, ang nangyari, yung itinerary ko na dapat na sunod-sunod, nasira siya. Kasi dapat the same day na magpa-flight ako, may flight pa ako the next 5 hours. Going to Scotland naman ako noon. Since na-denied board ako at kinabukasan, ang nangyari, hindi na ako natuloy na Scotland. So, again up ako sa London. So, ayun. Yung mga ganong circumstances na mangyayari talaga pag nagbabiyahe ka. So, lagi na lang dapat ikaw handa. Or else, mas maganda yung magtiting ka ng advance. Actually, kasalanan ko yun na late check-in ako. Pero nagbayad naman ako. Alam ko naman na kapag pag na late check-in ka, sa airport ka na, is magbabayad ka. So, willing naman ako that time, nagbayad ako nun. Kaya lang, di ko matanggap. Nandun na ako, sasakay na ako aeroplano, biglang, kumbaga parang offload. Parang gano'n na nangyari. So, saklap. Siyempre, pag pupunta ka sa isang lugar, hindi mo naman kabisado yung mga ruta-ruta na saan ka pupunta. Hindi naman ako anak mayaman na may si taxi or what. Si bus, si train, ganyan. Ganyan lang ang peg ko. So, ayun. Ayun ako ng aeroplano. Buti na lang, pinag-hotel nila ako. At thank God, pinag-hotel nila ako kasi the same day, namamaga yung kaliwang pa ako. Diba? Grabe, disaster. Inabot ko nun. Pero awa naman na nga nakabalik naman ako ng Dubai ng mapayapa at ligtas.
At ito na naman ako sa Albania ngayon. So, sabi uulan. Umulan naman ngayong gabi, pero sana bukas hindi umulan kasi pupunta ako sa Berat. 3 hours from Tirana. So, let's see kung anong maraba pupuntahan natin. Hindi pa ako magaling actually. May sakit ako. Kaya lang, gala is real. Nakakapagod din. Yun lang. Yun lang share ko for today.